Magandang araw sa lahat. Good day everyone. Sa mga kaibigan ko nagtatanong sa FB Reels, TikTok at YouTube na ano ba ang negosyo na pwede mo simulan sa maliit lang na puhunan? Yung negosyo na hindi napapanis at tao dapat yung lumalapit. Yung negosyo pwede kahit OFW, empleyado, negosyante, housewife, tambay, o estudyante. At paano ito sisimulan? Kaibigan, mayroon akong video presentation. Pakinggan mo ito mula sa simula hanggang matapos. Baka ito na yung negosyo na makatulong sa'yo. At kung nakita mo na makakatulong ito sa'yo, you can direct message me through my FB account or Facebook. Dahil online naman tayo palagi. By the way, ako si Benji Baay, BSF graduate, dating empleyado ng DNR at naging manager din sa isang microfinance. Isang empleyado na laging kulang ang sweldo. Kaya isa lang din ako sa naghahanap ng negosyo para additional income to sustain my financial needs. Kaibigan, kung ikaw kagaya ko na laging kulang yung sweldo or income to sustain sa pangangailangan, lalong-lalo na kung meron na tayong estudyante or lumalaki na yung pamilya, pakinggan mo itong negosyo na ito. Baka ito na yung negosyo na para sa'yo. Kaibigan, isa ka bang OFW na kulang ang pera padala sa pamilya? Empleyado, kulang ang sweldo? Negosyante, naghahanap ng negosyo pandagdag sa existing business? Housewife, gustong kumita para makatulong sa husband? Tambay o estudyante, gustong mag-self-support para makatulong sa pamilya? At naghahanap ng pagkakitaan at pwedeng magpabago sa buhay mo at makamit ang dreams mo? How to start ticketing business in a minimal starting capital. Kailangan lang po natin mag-avail ng eCash. Kung tayo po familiar sa Globe, may GCash, Smart, may Paymaya. So sa company po natin, mayroon po tayong eCash or tinatawag na electronic cash. Downloadable po ito sa Android, laptop o desktop. Ma'am and sir, pag mayroon po tayong eCash, ito po yung negosyo na pwedeng magiging atin. Unang-una po, mayroon po tayong bills payment, remittance, insurance, ticketing, loading, hotel booking, travel and tours, online shopping, meron pang RiceMart, F. Mariangco, and Wealthy Lifestyle. Ang tanong, paano ba tayo kikita sa negosyo o how to earn? Una-una, dito po tayo sa ticketing. So sa ticketing po natin, partner na po natin ang 406 Airlines, local and international. So para tayo kumita, mag-mark up lang po tayo. Sa domestic flight, pwede po tayo mag-mark up from 150 to 500 pesos. Halimbawa, meron po tayong kaibigan na magta-travel mula Manila, pupunta po ng Boracay dahil magbabakasyon. So 10 tao, sinagadag 500, pwede po tayong kumita ng 5,000 in just 3 to 5 minutes of booking lang. At saka, yung kaibigan natin na ground trip, pwede po tayong kumita ng 10,000. Imagine, extra income ba? Yes, extra na extra po talaga. Sa international, pwede naman po tayong mag-mark up from 700 to 1,000 pesos. Halimbawa uli, meron tayong kaibigan na magbabakasyon, pupunta ng Hong Kong, 10 tao, sinagad ng 1,000. So, 10 tao times 1,000, pwede po tayong kumita kagad ng 10,000. Then, nag-round trip dahil nagbakasyon lang. So, pwede po tayong kumita round trip ng 20,000. Hindi lang yan, partner pa po natin si Fastcat, Tugo at saka si TransAsia. So, walang kawala talaga si clients. So, ito na po yung proof of domestic booking. Kung nakikita nyo kanina, mayroong pink. Ibig sabihin yung pink po, canceled or not available flight. Then yung green, ito na po yung confirmed itinerary natin or downloadable na po yung itinerary ng guest po natin. Kung may yellow, ibig sabihin not available flight. So, ayan po, nakikita po natin, yan na po yung approved itinerary ng ating guest. So, ibig sabihin, pwede na po siya ma-download, pwede natin i-send sa email nila or messenger. Yan, ma'am and sir, patutuo na kumita po kami kasi nakapag-book po kami ng 23 packs. So, sinagad yung 500. Imagine, hindi nga umabot ng isang oras, kumita po kami ng 11,500.
So dito naman po tayo sa international proof of international booking transaction. So yan na po yung approved itinerary natin kanina. So pwede na po natin siya ma-screenshot or ma-download, isend po natin sa email or messenger ng ating guest. So dito po, nakikita po natin na nakapag-book po kami ng 12 packs. Imagine mo yan, then sinagad yung markup na 1,000, ibig sabihin kumita po kami in just 1 hour ng 12,000. Kagandahan pa dyan, nag-round trip po yung clients namin, so times 2 way. Imagine, kumita ng 24,000. Aside po doon sa ticketing po natin, local at saka international, meron pa po tayong travel and tours. So dito sa travel and tours natin, local at saka international din ito. So, pwede po tayo dito mag-mark up. Lahat po, pwede po natin makita, local at saka international, 3 days and 2 nights packages po. Ang kagandahan po dyan, dahil per person po yung kikitain natin pag nag-markup po tayo. Mayroon pa po tayong insurance. Partner na po natin dito, si Malayan at saka si FPG. Personal accident insurance po tayo. Magkano lang po sa system natin is only 80 pesos. Pwede po natin ibenta or ceiling price po natin is 300 to 500 pesos. Imagine mo, pag nakabenta tayo ng isang tao, binenta natin ng 300, pwede tayong kumita ng 220 sa isang tao pa lang. What if 10? Imagine mo yan, pwede po tayong kumita ng 2,200. Dito naman po, meron pa po tayong CTPL or Compulsory Third Party Liability para po yan sa mga may sasakyan. So ang kasunod po, meron pa po tayong e-loading. Partner na po natin lahat ng telco dito sa Pilipinas. Ang kagandahan pa ng loading natin dahil local at saka international, pwede po tayong kumita 3% commission plus markup plus 2% outright income. Pwede pa po tayong makapag-load sa prepaid cables gaya ng Signal at saka GSAT at DirecTV. Aside po sa e-loading, meron pa po tayong online shopping. Tayo po yung kauna-unahan na nilagay po online yung rice through online. Imagine mo yan. So, ibig sabihin, pwede na po tayo makapag-order online ng bigas at i-deliver na rin po sa bahay natin mismo. Aside po dyan, available din po yung mga kitchenwares at saka health, beauty, and wellness product. So, lahat po na kailangan ng tao, nandito na po sa online shopping po natin. But wait, there's more. Mayroon pa po tayong added services which is, ito po yung remittance. So, remittance po natin, partner na po natin lahat ng bangko dito sa Pilipinas. Partner na rin po natin si Cebuana, Western Union, at marami pang iba. Pwede rin po tayo dito magiging sender at saka receiver. So aside sa remittance, mayroon pa po tayong added services. Ito po yung bills payment. So sa bills payment, andyan po, partner na rin po natin si Bayad Center. Ibig sabihin, lahat po na biller na available kay Bayad Center, nandito na rin po sa system natin. Okay? So andyan din po lahat na mga basic na binabayaran natin monthly. Yung PLDT natin, ilaw, tubig, lahat na available na po sa bills payment po natin. So aside sa bills payment, marami pa po tayong negosyo. Pero ito lang muna yung ipapakita ko sa inyo. So kanina pa, gustong-gusto na po natin na sisimulan yung negosyo. Pero ang tanong, magkano po ba yung kailangan natin ilabas na kapital para makapagsimula sa negosyo? Ma'am and sir, nako, ito na po yung starter package for only 14,998. Imagine, siguro mas malaki pa yung presyo ng cellphone natin kaysa ipapalabas natin na puhunan. So sa 4998 natin na ilalabas, may inclusion na po siya na one global account, dealer's tracking system, remittance, personal use, airline ticketing, bills payment, loading, insurance, 30% lifetime discount na po tayo, plus mayroon pa po tayong 110, personal accident insurance, business kit, at saka free training na po yan. Imagine yourself, sa halagang 14,998 mo, magkakaroon ka ng mga negosyong ito, lifetime business, airline ticketing, e-insurance, e-loading, travel and tours, remittance, mayroon pa po tayong bills payment, at saka online shopping. But wait, there's more. Ito pa po, paano tayo kikita? Ayan, dito po tayo sa finder's fee. Mayroong nag-avail na kaibigan natin. Pag nalaman ng kaibigan natin na mayroon tayong negosyo, normal na magugustuhan natin. Pag marami tayong kaibigan, kakilala, o stranger na interesado sa negosyo, at nag-avail ng system, bibigyan tayo ng company ng 1,000 pesos. Imagine, how about kung umabot ng 10 kaibigan natin yung nag-avail ng system? Ibig sabihin, kikita po tayo ng 10,000. So, mas maraming mag-avail, mas malaki pong kitaan natin sa finder's fee. Mayroon pa po. Pangalawang kitaan, mayroon po tayong residual income from products and services. Sa lahat ng kitaan, ito po yung gustong-gusto ko. Dito po, meron po tayong passive income or pwede rin po natin magiging early pension.
Sa mundong ibabaw, dalawa lang po yung kitaan natin. Ito yung tinatawag na passive income at saka active income. Ibig sabihin ng active income, sa mga empleyado, no work, no pay. Kung may tindahan, sarado, walang income, so ibig sabihin active income. Sa passive income naman po, yun po yung no work with pay. Alin ang maganda? Yung passive or active? Normal, mas maganda yung passive. Kasi kahit wala tayong ginagawa, pwede tayong kumita. So paano ba tayo magka-passive income? So, di ba kanina, ang dami nating kaibigan na nag-avail ng system. Pag nag-transact po yung mga kaibigan natin or mga business partner natin na nasa iba't ibang lugar, kagaya mayroon tayo sa Canada, Luzon, Visayas, Mindanao, may UAE tayo, may Malaysia, may Hong Kong. Pag nag-transact sila ng systems, halimbawa si Singapore, nag-book ng ticket kay AirAsia, mayroong 10 pesos na umakyat. Si Mindanao, nag-book ng PAN, mayroong 10 pesos na umakyat. Then si Visayas, nag-book ng Cebu Pacific, another 10 pesos. Mayroong nag-book international, Cathay Pacific. UAA natin na business partner, mayroong 25 pesos. Mayroong Saudi Airlines, nag-book yung business partner natin sa Hong Kong, another 25 pesos. So, ibig sabihin, uulanin tayo ng 10 at saka 25. Mayroon pa po tayong remittance. Mayroon pong piso pag may nag-remittance, may nag-Cebuana, may nag-Western Union, may nag-credit to banks, mayroong piso na umaakyat sa ating system. May nag-credit to banks sa BDO, mayroon pa tayong insurance. Every time na nag-transact sila ng insurance, nag-transact ng FPG, mayroong 1 piso. Nag-transact ng Malayan si Hong Kong, another 1 piso. Nag-transact si Luzon, mayroong 1 piso. Meron pa po tayong bills payment aside sa insurance. Sa bills payment, up to 50 cents na umakyat sa ating system na bayad ng PLDT si Canada, may 50 cents na umakyat. Nagbayad sa Singapore ng Smart, may 50 cents. Ayan, umuulan po ng 50-50 cents. Imagine mo yan, lahat ng mga business partner natin, nakapag-transact sila ng 100 domestic tickets, times 10 pesos na lang. Kumita po tayo ng 1,000 pesos na walang ginagawa. Ibig sabihin, ma'am and sir, kahit saan man po tayo naroon, pwede po tayo na walang ginagawa. Pwedeng natutulog, pwedeng gumagala, pwede rin po na na hospital, o di ba? So, ibig sabihin, walang ginagawa pero kumikita. Meron pa po tayong pangatlong kitaan. Ito po yung inheritance income. Gustong-gusto ko pa rin ito. Bakit? Kung ano man po yung trabaho natin ngayon, ano yung ginagawa natin ngayon, kung may ano man po yung profession natin, kung tayo po'y doktor, nurse, engineer, hindi po natin yan mapapamana sa mga mahal natin sa buhay. Good news, dahil sa negosyo natin ito, pwede po natin may pamana sa ating mga mahal sa buhay, mula sa husband or wife, sa ating anak mula sa panganay hanggang sa bunso. Ang gagawin lang po natin, ibigay natin sa kanila yung username at saka user password. So kung ano man po yung natatanggap natin, yun din po yung matatanggap ng mga mahal natin sa buhay. At good news, ibig sabihin, pag gusto na nilang magnegosyo, hindi na po sila maglalabas ng puhunan. Dahil yung negosyo natin, na iiwan sa kanila, yun na lang po yung magiging negosyo nila. O di ba napakaganda? Meron pa po tayong features of the system, one-time investment, lifetime business, no quota, no cash band, no renewal, no expiration, no maintaining balance required, at pwede ipamana sa mga mahal natin sa buhay. So ano bang gagawin natin? Alam ko, excited na kayo na simulan yung negosyo. Ang gagawin lang po natin, kung sino po yung nag-send ng link sa atin, i-contact lang po natin para masendan po tayo ng application. I-fill up lang po natin yung application natin. Then pagkatapos noon, kailangan lang po natin na isend yung franchise payment po natin sa bank account ng company. Meron po tayong BDO at saka Security Bank. Or you can message me directly sa FB account ko dahil online naman po tayo palagi. At kailangan lang din po yung valid ID dahil yung negosyo na mayroon tayo, moral, ethical, at mas lalong wala po tayong nilolokong tao. Kanina pa ako dito nagsasalita pero hindi ko pa po napakilala yung company. Kaya very proud po ako na ipakilala po sa ating lahat na ang company po natin, si Unified Product and Services, na-launch po siya November 11, 2011. Ibig sabihin, 12 years na po yung company. Ito po yung may-ari, very humble po na may-ari, isang Pilipino, isang CPA, dating empleyado ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Millionaires maker na po, yung presidente po natin. Siya po yung may-ari ng Pascual Group of Companies. Iilan lang po yung nakikita nyo sa screen na mga company ng ating presidente. Meron pong Rice Mart, Generics, Pilans, at marami pa pong iba. In terms naman po sa legalities, lahat po nandito na po sa atin. Dahil sabi ko nga kanina, yung negosyo natin, legal, moral, at saka ethical, wala tayong niloloko. Number 1 po dyan, andyan po BSP permit. Yan po ang pinakamahirap na secure na permit sa lahat. Meron tayong DTI, meron din tayong BIR. Lahat na permit available po sa atin at
Member pa po tayo ng AMLA dahil meron po tayong remittance. In terms naman po sa recognition, kompleto po yung company. Yearly po, ina-awardan po ng malalaking airlines dito sa Pilipinas dahil top sealer po tayo. Imagine, andyan po si PAL, si Cebu Pacific at saka si Air Asia. Yearly po yan ina-award sa company natin. Mayroon pa po ang isa na nag-award din po sa atin, patunay na top sealer din po tayo. Nandyan po si Signal, andyan yung presidente natin, inawardan po siya, last year lang po yan. Patunay po na isa po tayo sa top sealer sa Signal. At ang isa rin po na patutuon na sobrang ganda yung negosyo natin dahil yung presidente po natin, isa sa napili na makasama sa post-zone economic briefing. Alam naman natin na piling tao lang po yung ay iniimbitahan para sa post-zona, kaya nakikita po natin nakatabi ng presidente natin si VP Sara Duterte. Andiyan din po yung BSP President at mga malalaking negosyante dito sa Pilipinas. So, ano ba talaga ang negosyo natin na to? Bakit kailangan natin yung ICAS? Kasi yung ICAS na yan, portable, market accepted, basic, ibig sabihin, gamit na gamit po natin. No need to demo. 24/7 open, imagine yung negosyo natin kahit natutulog ka bukas na bukas. Global privilege. Ibig sabihin buong mundo market po natin. Di na uutang, di na papanis. No expiration. Lifetime, transferable at naipapamana. Imagine mo yan. Trending business. Totoo po talaga yan dahil online po tayo, di ba? Technology based at may residual income pa po. At ang kagandahan po dyan, tayo po yung boss sa sarili nating negosyo. So, doon lang po tayo nagtatapos, ma'am and sir. Pero bago po ako magtapos, meron na po akong iiwan na kasabihan po sa ating lahat. If you always do what you've always done, you've always get what you've always got. So, ibig sabihin, hindi kailangan na mag-decide tayo bukas sa susunod na araw, sa susunod na taon, kundi kailangan natin mag-decide ngayon. Bakit? Kung ano man po yung kalagayan natin ngayon, yun po yung decision natin 5 years ago. So, kung gusto natin na mayroong mabago sa buhay, sa takbo ng buhay natin ngayon, kailangan natin mag-decide tayo ngayon. Kasi yung decision natin ngayon, yun po yung magiging buhay natin 5 years from now. Thank you. God bless po sa ating lahat. Kung nagustuhan po ninyo yung video presentation ko at nagustuhan nyo yung negosyo at kung nakita nyo na makakatulong sa inyo, you can comments me. Meron pong link ilalagay ko sa baba. Pwede ninyong i-click para diretso po kayo makapag-comment sa FB account ko. Pwede po tayong magtanong doon kung meron pa po kayong katanungan at kung meron kayong hindi naintindihan para ma-discuss ko po sa inyo personal. Thank you. God bless po sa ating lahat.